sa inyong lahat. Church day na naman. Let's go! Wala, pero excited. Pero excited, ayan. Many are afraid to talk about death. People are scared to talk about death. Surely, ang kamatayan po ay nakakatakot, Brother Randy. Hallelujah, na bagay na maaaring mangyari sa ating buhay. Hallelujah. And wala dito ni isa sasabihin mo, gusto ko nang mamatay ngayon na pastor. Wala. Amen. Dahil alam ko, pinaghahandaan pa natin yung future natin. Pinaghahandaan pa natin yung future ng ating mga anak. Pinaghahandaan pa natin, mga kapatid, na maabot yung mga pangarap po natin. And we want to live, mga kapatid. Gusto po nating mabuhay. Marami po dito na kapag may unting sakit, tatakbo na agad sa ospital. Kasi we want to survive. Gusto natin magpa-check up, mga kapatid. Kaya nga, dito, marami dito mga kabataan, gusto natin humaba yung buhay natin, kaya nagpa-basketball tayo, nag-exercise tayo, nagda-diet tayo. Amen. Gusto naman natin tumagal na mukha tayong baby face. Ang iba dito, laging naglalagay ng pants, papaya. So, ano ba? Ano ba yung binibili niya sa bayan? Pet care. Brilliant. Yan, para kuminis, gumanda, at titake ng mga supplements para gumanda yung takbo ng health natin, yung buhay natin, and for us not to die early. Kasi maraming takot sa kamatayan. We want to live. At marami kanina, search ako about death, meron ako nakitang forum na isang tao doon, ang pangalan niya, hindi ko na nakita, naalala yung pangalan niya. Nagtatanong siya kung meron daw bang serum para maging immortal. Possible bang maabot yung immortality? Meron ayun yung usapan nila. And marami po sa panahon ngayon, mga kapatid, marami po naghahanap ng serum that can produce immortality. Ganun po katakot ang tao na mamatay. They want to live, mga kapatid, yung buhay na hindi na mamatay. But the sad truth is, we will all die. Tayo pong lahat ay mamamatay. Whether you are just a child, maaaring bata ka pa lang, maaaring teenager ka, maaaring nandun ka sa peak ng buhay mo, nandun ka sa prime ng buhay mo ngayon, o maaaring ikaw ay nasa senior na ngayon, o ay marami ng anak mo, ikaw na ay nasa edad na nasa 70, 80 years old ka na. The sad truth is that we will all die, mga kapatid. Tayo pong lahat ay mamamatay. Sabi nga na isang pastor, unahan lang yan. Di ba? Because we are all appointed to die once, at pagkatapos po nito ay paghukom. And nobody can escape death. Wala pong kayang makatakas sa kamatayan. Bakit po? Sinabi po sa Ecclesiastes chapter 3 verse 2, Brother Manuel, na there is a time to be born and a time to die. May panahon, pastora, ng kapanganakan at may panahon ng kamatayan. Therefore, lahat po tayo ay mamamatay. And as far as I know, dalawa lang ang tao sa Bible na naka-escape ng kamatayan. Sino to kung alam nyo? Si Enoch at Elijah. Alam nila si Enoch at si Elijah. Bakit kinuha sila ng ating Panginoon? Hallelujah. They are exceptions to this rule. But all of us here, we all gonna die, mga kapatid. At ano nga ba yung kamatayan? Kamatayan, ito po ay expiration ng ating mga buhay. Kung ang frozen langgunisa, yung hotdog, may expiration date yan. Nakalagay doon kayo sa delata. Saan mo makikita yung expiration date ng delata? Maaaring sa ilalim o sa gilid ng lata, o kaya yung mga binibili natin na mga frozen goods, o kaya yung tipas, kahit nga yung tipas na tinitinda nyo sa balta, may expiration date yan. Di ba?
yung hinahalo nyo dun sa Hopi and coffee. Di ba? Yung cheese doon, yung mayonnaise doon, kape ba na-expired? Pag hindi na Ngayon kape, kapag kayo yung ininom, expired yun, di ba? Dito sa MSN, hindi pwede yun. Walang mga expired na kape. Basta nakalagay dyan, kahit hindi niya kape, inumin niya. Kaya nga kanina, si Pastor Rich, may nakita na siyang dumating na, yung kape niya nakanganib sa likod, kaya kinuha niya agad. Huli kita. Amen. Ganun, di ba? Yung kape, walang napapanis na kape dito sa MSN. Hallelujah. Sino gusto magkape mamaya? So, usapang kape lang tayo, mga kapatid. Baka naman. Hallelujah. Thank you. So, nag-ready ng kape na to, mga kapatid. So, that is an expiration. Yung mga foods, mga kapatid, foods and beverages, meron yung expiration, mga kapatid. Kahit ngayon, pagmamahal mo sa jowa mo, na-expired eh. Pagmamahal sa ng jowa mo, na-expire. Hindi lang nalagay siya sa rep, hindi lang naalagaan, expire. Diba? So, death is an expiration ng buhay ng tao. Ang tao ay nag-expire tulad ng mga products na nabibili natin sa grocery or sa mall. Mga kapatid, so, yung mga sardines na yan, ayan, nag-gets na po natin yan. And God has given man, ikaw at ako, mapalad na tayo pag umabot tayo ng 80 years old, ng 70 years old. Kasi ang ayon sa pag-aaral, ang lifespan ng buhay ng tao ngayon, sa ating generation ay 50 to 60. So pag may lumagpas ng 60, 70, bonus na yan. Kasi ganun ka, yung mga chemicals ngayon, yung mga, sino mahilig sa adyo ng mga sarap. Mas bawasan na natin yan para humaba yung buhay natin, mahilig sa mga chichirya, yan, sa soft drinks. Di ba? Nakaka-expire yan ng buhay ng tao. And ngayong umaga na to, ano pa yung kamatayan? Ano pa yung death? Ano pa yung death? Bakit dumiretso sa mga bagay na hindi natin matatakasan pagkatapos ng kamatayan? We need to understand what is death. Ano yung kamatayan? Ang kamatayan po pala, ito yung magsiset sa tao na lahat ng tao ay pantay-pantay. Death is an equalizer sa lahat ng tao. So kahit pala brother John, kahit kamukha mo pa si Dennis Trillo, o kaya ikaw yung pinaka-pogi sa MSL Church, pinaka-mayaman sa MSL Church, death will equalize us. Amen. Lahat tayo pagdating sa kamatayan, pantay-pantay. Kahit friend mo pa si Mayor, friend mo pa si Kapitan, friend mo pa yung pinakamayaman na tao sa lipunan, we are all equal. Amen, Brother Tandan? Lahat tayo, kahit gaano ka pogi, kamukha mo si mama mo. Ayan. Hallelujah. Parang pinagbiyak na pakuan eh. Amen. Hallelujah. We are all gonna die. Death is an equalizer. Unawaan po ba natin? Amen. Hallelujah. Kahit ko yung pinakamatalino, pinakatap sa school mo, death will equalize us all. Mga kapatid. Sabi nga ni Steve Jobs, and yet, death is the destination we all share. Yung lahat, pinagsasalu-saluhan nating lahat. No one ever escaped it. Walang nakatakas dito. Sabi naman ni Damon, mga kapatid, isang poet, mga kapatid, death comes equally to us all. At lahat yun ay dumarating and it makes us all equal when it comes. Yung mga yung katabi mo, sabi mo, pantay-pantay lang tayo. Kaya huwag kang Hallelujah. We are all equal. When it comes to death, we are all equal. And lastly, ang death po, ito po ay entrance. Saan to entrance? Okay? Death is an entrance, mga kapatid. Hallelujah. At alam nyo, ito rin ay exit. Kung ang death ay entrance, ito rin ay exit.
Exit saan, Pastor? Death is an exit sa human lives natin. Aalis tayo sa buhay natin bilang tao at pagkatapos ito ay eternal. Death is an exit and as well, ito rin ay entrance. Dito, when death comes, when death knocks, mga bata, makinig, kapag kumatok ang kamatayan, yung buhay mo bilang tao, mawawala. Pero, pagkatapos ng buhay mo bilang tao, entrance mo naman, papunta sa eternal. Papunta sa eternity. At ano yung maaari mong puntahan after ng buhay mo bilang tao? It is whether heaven or hell, langit o impyerno. At paborito yan ng mga bata. Di ba nung bata pa tayo, Pastor Rex, naglaro tayo, langit, lupa, impyerno. Di ba, Pastor James? Ayun natin, nilalaro nyo nun eh. Nung time na yun, nabutas yung puno niya dyan. Amen. Alam niyo yung Dada, Mercy Grace, yung langit, lupa, impyerno, di ba? Pag ang tao namatay, nilagay sa kabaong, pagkatapos nun, nilibing ang tao, hindi doon natatapos. Mayroong sunod. Eternal. Amen. Ang tanong ko dito, handa na ba kayo? Handa na po ba tayo, mga kapatid? At kapag dumating yung kamatayan na yun, ano yung hindi mo matatakasan? Ayun yung mapag-aralan natin ngayon. Ayun ang pag-aaralan natin ngayong umaga na ito. At unang-una, mga kapatid, ang hindi natin matatakasan when the time comes, when the right time comes, o una ay ang judgment. The judgment Ang day. paghahatol. Ibig sabihin, nagmamalagi ka pa sa mundo nito. Kung ikaw ay nagmamalagi pa sa mundo ito, at pagkatapos ikaw ay namatay, anong kasunod doon? Ayon sa binasa natin kanina, ayon sa Hebrews 9:27, hindi si Pastor Jay ang nagsabi na to, mga kapatid, ang Bible nagsabi nito, after death, Brother Cano, mayroong paghukom. Hallelujah, na magaganap. Kaya young people, you should listen every time na pinipreach to, mga kapatid. Kailangan pahalagahan natin yung buhay natin, mga kapatid. Dahil pag dumating yung kamatayan, kapatid, may paghukom na manggaganap. Amen. Diba? Mayroong paghuhukom na magaganap. At maraming aral sa mundo na to, mga doktrina na sasabi, mga kapatid, kagaya. Mga kapatid, pagpatay ka na, wala ka na daw talaga. Hallelujah. At taliwas ng sinabi sa Bible, mga kapatid, that after death, kagaya sinabi sa Revelation 6:9, that after death, meron tayo, Brother John, meron tayong kamalayan. Brother Ray Mark, after mo matay, hindi doon natatapos ang lahat. Amen. Kaya mayroon tayong mga ganitong bagay, mayroon tayong ginagawa, kaya yung mga boss ninyo, kaya yung mga sila Pastora Reg, kaya yung mga magulang nyo, mga bata, hallelujah, kaya yung mga pastor ninyo, hallelujah, nagsisikap na kayo ay makadalo sa gawain, na kayo ay makakilala sa Panginoon, because they all know that after death, there will be a judgment. Right. Hallelujah. Kasi kung walang judgment, Pastora Reg, kung walang paghukom, hayaan na lang natin yung buhay natin. Let's enjoy life to the fullest. Hallelujah. Mag-inom-inom tayo, magsugal-sugal tayo, maggala tayo, at tayo tumalo ng Sunday because wala namang judgment. Pero the Bible says in Hebrews that there is a judgment. Susulitin tayo, hallelujah, base sa kung anong ginawa natin nung tayo ay nabubuhay, nung tayo, mga kapatid, ay nakaapak pa dito sa lupa, yung tayo ay humihinga pa, yung ikaw ay binata pa, yung ikaw ay bata pa, yung
mo. At huhukom tayo, hahatulan tayo base sa kung anong ginawa po natin. Amen. Hallelujah. Sino yung nakaalala ng pinanood natin dati? Yung movie marathon tayo dito sa church. Yung lalaki nagmumotor, enjoy siya, palasing-lasing siya. Kasama niya yung tropa niya. Kasama niya yung kaibigan niya. Nakakarera pa sila. Lasing sila. Bumangga sila sa malaking bato. After nun, talon tayo sa kabilang story. Yung isa naman, mag-asawa. Pubi na yan mag-asawa. Nagbabatuhan ng plato sa bahay. Nakapulot yung lalaki ng dos-por-dos. Nabato sa ulo ng babae. Patay yung babae. Bago siya namatay, pinagdumuro niya pa yung asawa niya. O isa naman, doon naman, yung isang estudyante naman. Nasa school. Nag-e-exam. Alam mo habang nag-e-exam siya, anong dala niya? Meron siyang isang papel. Punong-puno ng kodigo during exam. Nang dadaya. Pagkalabas niya sa school, habang naglalakad siya sa labas ng school, naputol yung wire doon sa ibaba. Sumabi sa katawan niya, nangisay-ngisay siya. Tinamaan ng kidlat. After that, nagising sila. Paggising nila, nandoon sila. Hatulan sila sa kung anong ginawa nila. At kung sino mang hindi masumpong ang nakasulat sa aklat ng, kala ko Wattpad, sa aklat ng buhay, saan mapupunta? Sa Wattpad. Itong bata na to, na during exam, nung namatay siya, nagkukodigo siya before siya mamatay. Yun lang. Pagpunta niya doon, hindi nakita yung pangalang Tarurutay. Yung pangalan ng babae pa ng estudyante, Tarurutay. Pagbukas sa Bible, hinahanap yung letter T. Walang Tarurutay. Doon ka. Ito naman si... Magbigay kayong pangalan. Ayaw magbigay ng pangalan eh. Ito si Gudu-Gudu. Nagdadrive siya, nagbumotor siya. Nagbumotor si Gudu-Gudu, lasing. Nabangga ngayon. Bang! Bangga, sumalpok sa bato. Dalawa sila, angkas niya si Balak. Ako malaki daw yung mata, sabi nila, namatay pagbukas sa aklat ng buhay dahil namatay. Bago siya namatay, lasing na lasing siya. Magamit ng tapos yung mata, alam mo yun, di ba? Sharingan. Yung dilat na dilat, alam niyo na yung sinasabi ko. Hindi na sumpungan sa aklat ng buhay. Saan dinala? Walang purgatorio dalawa lang. Langit o impyerno. Amen. Right. Ito naman, sino pa yung isa kanina? Yung mag-asawa na nagbatuhan. Dahil sa away nila, murahan nila, hindi nakapagpigil yung asawa, lalaki, binatulad dos sa ulo. Bayak yung bungo, patay. Namatay, pagdilat niya. Itong babae na itong nabaril pala, itong babae na tamaan ng kahoy, ito pala, ang ugali pala nito, mahilig magbingo. Mahilig magmarites. Sa kakanood niya ng mga vlog, ina-apply niya sa buhay niya si kumare at si kumpare. Yung nakikipag-relasyon siya sa hindi niya asawa. Sinuuso sa social media si kumpare, di ba? Kilala niyo yun? Yung kahit may asawa siya, nakikipag-relationship siya sexually doon sa hindi niya asawa. Fornication, adultery, anong nangyari?
Wala, hindi nasumpungan sa Basagan akala ng ng bungo. isang kalunos-lunos na pangyayari. Pero, mayroon namang isang kabataan. Mayroon isang kabataan na laging puspos sa presensya ng Panginoon na tuwing umaga, hallelujah, itong kabataan na to, hallelujah, laging maaga sa devotion. Laging active sa mga gawain na, hallelujah, laging naglilinis sa bahay bago gumalo sa gawain. Laging nagbabasa ng Bible. Sino kaya yung dito sa MSL? Pwede ba, bibigyan kayo matataas yung kamay mo? Walang nagtataas sa kamay na mukhang nakakakapa. Brother Mander, walang nagtataas sa kamay. Hallelujah. Itong kabataan na to, meron siyang bunga ng Santong Espiritu. Meron siyang love.